Jr. ay isang addict. No? At hinimok niya itong si Marcos Jr. na umuwi lang, magpagamot, unahin ang kanyang kalusugan at alagaan ang kanilang ina. No? So sa ngayon po, wala pa po nagbabago sa gobyerno. No? Presidente pa rin po ang Marcos Jr. na kinumpirma ni Senator Amy na isang bangag. Na yan din naman po naging paratang ni Tatay Digong. So ngayon po, inaantay natin ang mga susunod pang mga pangyayari. Sa kauna-unang pagkakataon po sa kasaysayan ng Pilipinas, meron pong pinagsabihan na ang presidente ay bangag ng sarili niyang kapatid at magiging susi sa pagbibitiw ng presidente. Pero sa ngayon po, siyempre ang desisyon ng pagbibitiw ay desisyon ng presidente at inaantay natin kung magbibitiw nga siya sa araw na ito o hindi. Pero malinaw po, parang hindi na po siya makapagpapatuloy ng kanyang katungkulan bilang isang presidente matapos na bigyan ng konfirmasyon ng sarili niyang kapatid na ang presidente ay bangag. So, ano po mga options? Unang option po, siyempre, resignation. No? Now, resignation po ang pinakamabilis at ito po ang magiging ito naman po ay magiging kumbaga live na ba ako? Hi, Spokes! Hi, hello! Hello! Hello, Ana! Hello, Ana! Sorry, ikaw ba ay ngayon lang ako nagulintang din, gaya ko? Ikaw ba ay na-shock, in a state of shock pa sa mga pangyayari? Ay, ako. Hindi naman. Okay lang ako. Kayang-kaya na. Di ba kagabi, Spokes? Spokes, asan ka na? Ilang broadcast Hello, Spokes? natin, ang tatanungin natin, ano nang susunod na mangyayari, no? Uy, Spokes, may mag-join sa atin ng ating kapatid. Mabuti naman kasama kita dahil ikaw ay Yan. Magandang gabi po sa inyong lahat, no? Narito na naman po kami, kasama ko si Professor Ana Malindogoy. Ilang minuto pa lamang ang nakakalipas matapos bigyang kumpirmasyon ng Presidential Sister at Senator Amy Marcos na ang kanyang kapatid ay addict. Malinaw na malinaw pong sinabi niya, addict ang kapatid niya at hinimok niya na magpahinga na. So ngayon, ang tanong, Prof. Ana Malindogoy, ngayong lumabas na ang katotohanan na marami nang nakakaalam at marami nang nagsususpecha, ano ang mga susunod na mga pangyayari. No? Nabalitaan ko rin na ang Iglesia ni Cristo ay nagkansela na ng pangatlong araw nila ng kanilang kilos protesta at sa tingin ko, hindi ko alam kung ano naman ang magiging desisyon ng mga organizers sa EDSA. So kung meron ka alam sa EDSA, nagtatanong ang taong bayan, babalik pa ba sa EDSA dahil hindi naman sapat na lumabas yung katotohanan na adik ang presidente natin, ang susunod na tanong, magpipilit pa ba siya na iluklok ang sarili niya sa posisyon ng pagiging presidente? So Prof. Ana, ano ba munang naririnig mo? Nakansela ang rally ng iglesia sa pangatlong araw, wala nang rally, nag-uwian na sila sa Luneta. Paano ang EDSA? Ang mga tao ba sa EDSA ay mananatili o uuwi na rin? Anong rinig mo dyan? Sa akin kasi, chinek ko palang Spokes kanina before ako umakyat dito sa ating live kung may rally pa sa EDSA. So far naman, ongoing ata ang rally doon. Now, hindi ko pa alam kung ano yung magiging mangyayari, kung hanggang bukas ba or mayroon kung ano yung panawagan. Pero kanina kasi nakita ko, parang may nagsalita doon, sabi niya, may nagsalita doon na BBM, you're fired. So parang feeling ko, baka itutuloy. I'm not sure. Pero kailangan natin hintayin ang ating isang kapatid na aakyat, ang ating mahal na kapatid isa. Aakyat siya, binigay ko na yung live stream. Pwede rin natin siyang tanungin. Pero tungkol naman dun sa pag-amin, Spokes ni Manang Amy, ikaw at ako alam natin kung ano yung totoo. Correct. Matagal alam natin matagal alam na. Matagal na. Alam namin ang katotohanan tungkol dyan na ang ating Pangulo ay actually drug addict. Alam namin yan. At
stay spokes lang yung ano, kasi ako medyo behave. Ako kasi behave. Ikaw ha, mas marami kang nalalaman dyan. Alam ko yan, Diyos ko, Mas Lord. marami kang nalalaman dyan. Mas alam ko yan, actually. Oo. Alam mo ba, Actually, nakakatuwa lang kasi habang inamin ni Senator Amy na ang pagiging addict ng kapatid niya, ngayon natanggap ko yung order sa IBP na sagutin ko yung reklamo for disbarment dahil nga doon sa pulboronic video. So siguro i-attach ko na lang yung talumpati ni Amy Marcos at sabihin, umalis na kayo dyan sa buhay ko. Huwag nyo na akong pakialaman. No? At tapos na ang aking buhay. Napruebahan ko na. Alam mo naman, Spock, ang pinaghirapan. Diyos ko, Lord, yung stress. Ay, naku talaga. Ay, naku, marami po kami mga kwento ni Prof. Ana. Siguro po, pag kami 80 anyos na, nagkukwento sa mga apo namin, ikukwento namin yan. Oo, alam lang nila kung gaano kahirap yan. Diyos ko, Lord. Pero kalain mo ba mangyayari talaga yan? Ako, nag-give up na ako kay Amy Marcos eh. Nag-give up na ako talaga sa kanya kasi ang daming pagkakataon, hindi naman niya ginawa, no? Pero ngayon, biglang ginawa nga, no? Ikaw, inasahan mo ba yan? Sa akin, hindi ako nag-give up kay Manang Amy. Pero naalala mo kahapon? Yung kagabi, ako, ikaw, Lorraine, si Professor Dato, tinanong mo ako about Amy related related doon sa, tawag nito, kung mayroon siyang kinalaman sa korupsyon. Sumagot ako, sabi ko, so far naman pagdating dyan sa issue na yan, wala. Pero di ba sabi ko, Manang Amy, kung nakikinig ka, Senator Amy, sabi ko, huwag na tayo magpatumpik-tumpik pa. Sabihin nyo na kung ano kailangan sabihin. My God, the universe! Mukhang ako'y didikit na kay Ana Malindogoy. Kapag pala nagsalita si Ana Malindogoy, lumalabas ang katotohanan. Sabi ko nga, di ba sabi ko nga sa'yo, now, I am now declaring myself the manager of Ana Malindogoy. Gusto ng mga predictions, ang nanghula sa politika, kayo po ay tumawag, i-schedule ko kayo, but of course, hindi na ngayon libre si Ana Malindogoy. Ay, yung manager. May isa pa akong manager. Meron ka ng bagong career. Political forsayer. Diba? Pero alam mo, natutuwa ako kasi at least seriously, sa seryosong usapan, pinili ni Manang Amy na kahit alam ko hindi mahirap, kaya hindi madali. Yung ginawa niya kasi imagine that I think yung buong pamilya din niya, hindi naman lahat mag-a-agree sa naging decision niya. So sigurado ako, may kaharapin din niya yung pamilya niya at questionin siya, bakit mo ginawa yun? Pero I think ang maganda lang doon, pinili ni Senator Amy actually ang kapakanan ng kapatid niya. That's one thing. At saka pinili niya ang bayan. Kasi kung ako din ang nasa posisyon niya, ganun din ang gagawin ko. Pero ang mahirap lang, pinatagal ni Senator Amy. Oo nga eh, no? Biro mo, nag-isang taon pa ako sa abroad. Dapat matagal pwede naman tinapos niya itong usapan eh. Yung lumabas pa lang ang pulboronic video, inamin na niya, totoo yan, wala na tayo pasigaw. Di sana hindi na tayo nag-tumbling pa, di ba? Ang dami pang tumbling, di ba? Kinailangan pang bumaba ang balor ng piso, kinailangan pang maging worst performing ang stock market natin. Ngayon, doon din pala babagsak sa pag-amin sa isang bagay na alam na nila ang katotohanan bilang pamilya at mga mahal sa buhay. Alam nila yun. Alam naman nila. Siyempre, tayo naman ngayon ay nagpupugay din kay Senator Amy. Hindi madali ang ginawa niya. No? Hindi talaga. Mabuhay siya. Siguro, ang unang ginawa niya ngayon, nagpunta dun sa nanay niya, kung saan man nakatira ngayon ang nanay niya, at sinabi ito'y para sa kabutihan ng lahat. At saka, naramdam ko yung kanyang concern na bilang isang nanay, nung nalaman niya at sinabi niya na itong si Liza Araneta Marcos at ang anak niyang si Sandro ay iniinganyo pa yung sarili niyang anak na mag-cocaine. Doon ko naramdam yung ano mo ba, yung feeling ng lahat ng mga tatay, mga nanay na talagang yan ang kanilang bangungot na malulong sa pinagbabawal na droga kanilang mga anak, no? At alam mo ba, sasabihin ko nito, no, na meron sa akong matalik na kaibigan na ang kanyang apo ay nasa custody ng daughter-in-law niya na hiwalay na sa anak niya at best friend. Best friend nung isang nabanggit din ni Madam Amy na kasama sa droga, no? At yan din yung kanyang fear na baka yung kanyang apo dahil kasama nga nung nanay na in the company of mga cocaine users, baka nagko-cocaine na rin yung kanyang apo, no? Na ganyan naman ang concern talaga ni Madam Amy na baka pati yung mga anak niya
naengganyo na ng pinsan at ng auntie nila na magdroga. No? So talagang ito ay isang kumbaga family drama ang napanood natin. Hindi lang ito isang political event. No? Ito talaga ay nakakahabag dahil talaga namang pong masakit din itong nangyari dito sa pamilyang Marcos na aminin na merong bisyo yung isa sa kanila. No? At inamin sa harap ng milyong mga taong nagtitipon-tipon at siyempre sa hundreds of millions na nanonood ng broadcast. At alam ngayon at pinag-uusapan, totoo naman pala ang mga paratang ni Ana Malindugoy at saka ng kanyang mga kasama na drug user ang Marcos Jr. Behave kasi ako. Ang footnote natin, Amy Marcos, di ba? November 17. Pero hindi. Luneta. Nakakatuwa lang talaga din na, alam mo yun, nagkaroon siya ng moral courage. Ayun sinasabi ko, moral courage yun. Para sa pamilya niya at para din sa kapatid niya. Pero ang tanong kasi dyan, right now, ano yung next step? Tama ka doon, Spoke. Ano yung mangyayari? Ano ang gagawin ni Pangulong, ni BBM? Well, oo. Sana magkatotoo yung nakasulat sa ilalim ng screen mo. Nakasulat sa ilalim ng screen mo, Marcos to step down. Oh my yan God. ba ay ang prediction na ngayon ni Ana Malindugoy? Dahil lang kung bakit meron ka ng talent fee ngayon pag ikaw ay in-interview. Kasi wala naman akong talent fee. Hindi ako, wala talaga zero. Kahit ang pagsusulat ko, ililinawin ko ang pagsusulat ko sa Manila Times, kasi yung iba dyan, mga etching-etching. Ang pagsusulat ko sa Manila Times, out of my love for country at alam yan ng bossing namin dyan sa Manila Times. Sinabi ko yan, it's my public service. Wala akong, never akong humingi ng anything at hindi ko rin yan gusto. So I'm writing freely for the country. So malilinawin ka. Kasi alam mo, well, ako naman, ang sabi sa akin dati. Nila ako dyan na binabayaran. Uy, ako, bayad, no? Never. Ako sinasabihan ako nung ako nagsulat pa ng column. 1,000 daw per column. So sabi ko, kada buwan meron kang 4,000, kada isang taon meron kang pambili ng gulong, no? So okay naman 'yon. Meron kang isang pambili ng gulong. Maganda na rin 'yon. Pero what I'm saying is yung iba kasi ang may mga chika-chika na parang ay Diyos ko, pero hindi ko na lang pinapatulan kasi mahirap pumatol sa lahat ng tao. Pero what I'm saying is talagang nilagay mo sa akin yung Marcos to step down. Kung sino man ang technical, maraming salamat. At talaga, I will keep my earnings as 30% for being the talent manager of Professor Ana Malindugoy as the political foreseer of the Philippines. No? Madam Auring na ako ngayon na. Pero alam mo talaga, nung tinawag ni Ka-Erds ata si Amy Marcos sa entablado, no? Sabi ko, ano man sasabihin yan? Talagang sabi ko, bakit na naman ume-epal itong isang to? No? Dahil talagang ang feeling ko noon, dahil alam niyang maraming tao, magsasalita siya. No? Pero hindi ko naman in-expect na talagang sasabihin na niya yung matagal na nating gusto marinig sa kanya. Alam mo, unang-unang beses ko narinig na sasabihin yan, tatapatin kita. No? A few days matapos magbitiw si VP Sara sa pagiging Secretary of Education, nagpunta kami doon sa bahay ni Amy sa San Juan. Kasama niya yung director, ano pangalan nun? Director, basta yung si director, no? Ngayon, doon ko inasahan na anytime magsasalita na si Amy, kasi sinabi naman ni director na parang merong sasabihin talaga si Amy. Ang sabi pa niya, interview daw sa Channel 7 News, no? Kimel Chanco, no? So yun yung kauna-unahang pagkakataon na akala ko sasabihin na ni Amy Marcos yan, no? Pero that's a year and a half ago. Ganun katagal na yun, no? A year and a half ago ata na, no? At it took her a year and a half later to say what we expected to say doon sa interview kay Mel Chanco, no? So ganun pa man, we are ever grateful to her. Grateful, at kasi ngayon, wala nang kaduda-duda. Ngayon, ang inaantay lang natin, desisyon ni Marcos, kung siya ay voluntary bitiw, desisyon ng hepe ng Armed Forces of the Philippines at ang Chief PNP, kung sila ay mag-withdraw ng support, at ang taong bayan, kung anong gagawin ng taong bayan, kung hindi voluntaryong bibitiw, at kung hindi bibitiw sa command, sa chain of command, ang hukbong sandatahan at ang kapulisan. No? Yun naman sana, wag na tayong umabot doon. Tingin ko naman, tama.
hindi Kasi na kinakailangang magdanas ng dugo na ngayong alam na natin ang katotohanan, no? At saka So, hindi yung time kasi habang pinapatagal mo yung yung mga ganitong bagay, ang bansa natin hindi natin alam kung saan patungo. Kasi to be very frank, if you really look at the country, it has a lot of problem economically, yung foreign policy, yung Mindanao, yung farm, lahat ang problema meron. So kapag pinatagal mo yung wala na eh. I mean, I'm sorry President Marcos Jr. pero the best way for you, yung gayahin mo yung ate mo. Kumbaga, gayahin mo si Manang, Ivy, na tanggapin niya. moral Tanggapin courage. niya yung payo ng ate, ng Oo, ng Manang. ate niya. Oo, Na uwi kasi na kayo, magpagaling ka na. magaling At ka ako na. naman, kung aaminin naman na talagang merong karamdaman dahil ang drug addiction naman talaga ay tinitignan natin ang karamdaman, hindi naman yung krimen. Maintindihan ng taong bayan niya at baka po pwede ka pang mapatawad, no? Pero kung ikay magmamatigas at talagang ikaw ay mananatili sa kapangyarihan dahil gusto mo lang mapatuloy ang good time, ay naku, dyan tayo magkakaroon ng problema. Pero sa tingin ko ngayon, yung pagkasabi ni Manang Aimee na talagang salita ng isang manang naman sa isang adik, yung tingin ko magiging involvement ng kanilang ina na si Imelda, tingin ko hindi naman sasabihin ni Imelda na ay naku, wag kang umalis dyan dahil ikaw presidente, no? Ikaw halal ng tabayan. Tingin ko alam din ni Imelda Marcos na adik yung kanyang anak, no? At tingin ko bago siya pumanaw, yan ang hihingin niya na kung po pwede magpagamot na lang nang sa ganun naman merong mabuting maaalala sa pangalang Marcos. Ngayon kasi dahil nagsalita si Amy Marcos, tingin ko sapat na yang mabuting alaala ng sambayanan sa mga Marcos na merong isang Amy Marcos na nagsabi, nagsiwalat ng katotohanan na mapait man na tanggapin, nakakabutin na tinatanggap na natin as bahagi ng realidad, no? Oo, at saka ano yan, legacy din nila yan. So ikaw, Professor Ana, no? Bilang foreseer, ano ba nakikita nyo? Tama ba yung sinasabi mo na Marcos to step down na yan? Ano ang ano ngayon ang sa tingin ng nangyayari sa Malacanang? Marami kasi movement ngayon sa Malacanang, no? Nagbitiw ang Bersamin, nagbitiw yung anak niya bilang legislative liaison officer, nagbitiw si Amina Pagdanganan, nag-take over si Recto bilang finance secretary, tapos itong si Go na brother-in-law ni Rubino Gokongwei ay tinanggap yung posisyon ng Department of Finance, no? So parang everything is in flux, no? At sa tingin ko marami pang magbibitiw din, no? Dahil ayaw naman ng karamihan siguro ng miyembro ng gabinete ni Marcos na masabi na until the very last minute sila ay nagsilbi sa isang drug addict, no? So anong tingin mo nangyayari ngayon diyan sa Malacanang? Bagamat kanina binalita ko na, no, na yung isang private jet ay ura-urada umalis, no, diyan sa kanyang hangar sa Ninoy Aquino International Airport at ang nakakabahala walang destinasyon ang pupuntahan ng aeroplanong yun at hindi natin alam kung sinong nakasakay ngayon doon, no? Pero kumpirmado na yan ay isang Gulfstream plane din na parang kapareho ng eroplano na ginamit nila nung kinidnap nila si Tatay Digong papunta ng Taguig, no? So kaya niyang lumipad ng malayuan, no? At least hanggang UAE para mag-refuel papunta ng Europa, no? So ano tingin mong nangyayari ngayon sa sa Malacanang? Anong nakikita mo sa crystal ball mo, Professor Malindog Oy? I think nagpapanik sila, definitely. Well, nandun din sila siguro sa point na ano nang gagawin? Ano na ba? Tawag nito, mag-step down na ba? So, but I think it's more about how they gonna do it. It's more, I don't think it's still a question kung mag-step down siya o hindi. It's just a matter of time. Kung ngayon na, bukas, but it's a matter of time. Pero siguro ngayon ang iniisip nila, paano nila gagawin? At paano nila gagawin na to certain extent, they will be able to safeguard themselves, at least physically. Yun ata, yun pa yung tingin ko na nangyayari. So ngayon, yung sinasabi mo na may mga lumilipad na, I think marami nang nangyayaring gano'n. Nag-prepare na sila dyan the last few days. Diba? May mga eroplano, may mga chopper na, diba? I think, panay ang lipad. Panay ang lipad. So ibig sabihin, napo-foresee din nila yan. Nakikita din nila. At ang hindi lang siguro nila na predict yung bombshell
na ito na yung bombshell ni Manang Aimee. Kasi parang bombshell siya. Yun lang ang hindi ang sabi ni Manang Aimee, matagal silang hindi nagkakausap talaga, no? Talagang box out na completely mula nung naging presidente, no? At di nga siya sumasama doon sa mga pagtitipon tuwing araw ng linggo na nakikita naman natin yan talaga, no? Na talagang di siya nakakapunta ng Malacanang. So nung sinabi nga niya na except for official functions, di siya nakarating ng Malacanang, naalala ko yung mga pagkakataon na nakita ko nga si Amy Marcos nung hindi pa nabibiyak ang unit team, no? Nakita ko siya noong nung inauguration, kasama siya doon sa inauguration, no? Tapos noon, parang wala na ako ibang nakita sa kanya nung inauguration lang dahil hindi naman nagtagal, nagbiyak na rin sila, no? Wala pang isang taon, nagbiyak na talaga naman. siya. Wala naman talaga siyang access, I think, to PBBM eh. Kasi may block naman talaga. Di ba, alam naman natin kung sino ang naka-block dyan. Eh, di syempre yung wifey, di ba? Binablock nga eh, di ba? Kaya nga, ayaw ni Senator Aimee sa wifey. It's precisely because yun yung problema din. Alam naman natin yun, Diyos ko. Sino bang hindi may alam dyan? Pero what I'm saying is, ngayon, ang tingin ko talaga, they're just thinking siguro how they gonna do it. Yung nasa screen ko, Marcos to step down. Yun siguro. Dinilinaw po namin yan ay hindi po balita yan, no? Hindi balita. That is a reasoned prediction of a political scientist. Kaya naman science ang tawag sa political science. Hindi na psychic nga ang dating ko. Kaya science ang tawag sa political science dahil merong crystal ball ang mga political scientists. Ako yun. Oh my God. Napakagandang siyensya na nakabase sa crystal ball. Pero ang crystal ball ko malinaw nandyan na mismo Kung sa Malacanang sila'y nagpapanik, ano kaya? Tinawagan kaya nila si Browner? Browner, kasama ka ba namin o hindi? Or meron ba talaga nagpaplano na lalaban pa? Ang sabi mo kasi, it's just a matter of time. No? Pero ako, sa tingin ko dun sa asawa na si Lisa, at dahil siya talaga ang nagpapasasa sa pwesto, no? Lalaban at lalaban yan. Tingin ko hindi yan quietly vanishing into the night, lalo na alam natin yung alitan nilang dalawa ni Aimee, no? Naging parang nasa public realm na yan na they don't like each other at all, no? At sa isang interview sinabi naman talaga yan ni Lisa, no? So sa tingin mo ay they will quietly vanish into the night or talagang lalaban pa rin at ngayon tinatawagan si Browner, tinatawagan si Nartates and making sure na sila remain loyal to the chain of command? Eh parang anong tingin ko nga kay Browner at saka yung PNP chief, ano pa rin eh. Tawag nito, shock pa rin eh. Baka hindi. Feeling ko eh. Parang, pinaniwalaan nila yung sarili ng propaganda eh. No? Kaya, parang, sandali mo na. Ano nangyari? Anong gagawin ko? Anong reaction? Anong gagawin ko? Nandun siya sa ganun eh. Feeling ko yun yung dalawang yun eh. So ngayon, pero on the part naman of the wifey, to be very frank, if I can give an advice, it's futile. It's really futile. Tapos na eh. Better for them to think of how to step down in a graceful manner. That's what I think. Gracefully. You know, it's better. Kasi bakit? Alam naman natin tayong mga Pilipino, kahit galit na, rarara. Pero at the end of the day, soft-hearted pa rin. You know? Oo nga. We have a soft spot. May soft spot siya eh. Kanina nga nung pinapanood ko si Manang Aimee, I was looking at her as like a big sister. Kasi big sister ako eh. Panganay din ako eh. So parang hindi ko na naisip yung mga corruption, 100 billion. Ano mo yun, nung nanonood ako sa kanya, hindi ko naisip yung 100 billion insertion na sabi ni Saldico, at ng mga revelation ni Saldico, yung mga nangyayaring hindi maganda sa Pilipinas, pagbagsak ng ekonomiya. Ang nakikita ko lang nung nagsasalita si Manang Aimee is, oh my God, the sister. It's like an act of trying to save the brother na pariwara. Parang ganun lang. Hindi ko nga naisip na yung mga issues ng bansa. Sabi ko, sana makinig siya. Yun lang talaga. So for me, it's like for the family, I think the best way for them really is to find a way to have an exit na graceful. Ngayon, ang tanong lang, ang mga Pilipino kasi din, may tinatawag ka kasing justice. Doon tayo doon na yun. Doon yung usapin na mas critical, I think. Kasi, you know, it's one thing to say na, okay, gracefully exit, but it's one thing to say na there's such a thing as accountability because that is important.
Accountability and justice are important. So yun yung I think yun yung kailangan natin makita kung paano yun. Paano yung gagana? Yun. Well, alam mo, tingin ko yung kanilang manner kung paano nila tatapusin ang kanilang paninilbihan will also affect yung sigaw para sa katarungan. Kasi nga sinabi naman tayo namang mga Pilipino, tayo ay mapagpatawad, no? So kung susundin naman ni Ading yung sinabi ni Manang na magpagamot at ito ay talagang isang karamdaman, baka naman na maging mas mapatawad ang taong bayan sa kanila, no? Pero ngayon, naninindigan pa rin ako na kaya nagawa mo nila pangalawang beses ito sa kasaysayan dahil hindi natin sila pinurusahan doon sa unang pagkakataon, no? At sa tingin ko, panahon na lahat ng mga ninakaw dapat maibalik naman sa taong bayang Pilipino, no? Dahil hindi naman po pwede na sadsad ang ekonomiya natin, talagang gusto ng taong bayan at hahayaan natin na magpasasa sila sa kanilang mga ninakaw. Tingin ko, lahat ng ninakaw nila kasama ng papahingi ng patawad dahil merong ambisyo, ay na kailangan ilabas. At dyan naman papasok yung usapin kung magpapatawad ba ang taong bayan o hindi. Pero sa tingin ko, if they come up openly with it, admit kung ano yung sinasabi ni Manang Aimee at sinabi, ito, sinusoli na namin to. Kasi alam mo, meron daw will itong ama nila eh. Na bagamat sa damo ka lang ninakaw, karamihan ibabalik sa taong bayan. 10%, 90%, diba? Oo, 10% lang. 90% to the country, 10% only to them. 10% lang ang iiwan sa pamilya. At kung talaga naman yung magagawa, no, lalo na ngayon, kailangan natin ng pondo. Yung mga nagugutom na kabataan, no, ang daming nagugutom na mga Pilipino ngayon dahil sad talaga ang ekonomiya. Hindi natin alam kung paano nga ito i-kickstart muli, no? Alam mo, hindi ko kinaiingitan si VP Sara ngayon sa dami ng problema na dapat niyang bigyan ng solusyon, no? Talagang kawawa ang yung sitwasyon. No, parang nanahimik siya sa halos 4 na taon, wala naman siyang kinalaman at ngayon yung paglilinis ng gulo ng nakalipas na administrasyon. Tinatawag ko ng nakalipas, no? Hindi pa naman nakakalipas, no? Soon to be nakalipas na administrasyon, siya ang magmamana, no? Pero talagang dapat talaga pag-usapan na natin din kung ano ba yung mga hakbang na dapat kunin, no? Pero ang unang-unang tanong muna is, bibitiw na nga ba? Dahil kapag yan ay nagmatigas pa, dyan talaga posibilidad magiging hindi mapayapa ang pagpapalit ng gobyerno. Pero tingin ko ngayon, hindi nakatanggap-tanggap talaga ang pagpapatuloy ng administrasyon Marcos Jr. Kailangan itigil na ang tanong